Matagal tayong nagtataka kung ano nga ba talaga ang objective ng system para kay Soho. Dahil sa mga nagdaang chapter, nakita nating iba ang galawan ng system para sa Young Monarch. Well, sa chapter na ito ay dito natin malalaman ang layunin pala ng system ay gagawing King of all Monarchs si Song Soho, which makes sense na malalampasan niya talaga ang kanyang ama, ang King of the Death, the Shadow Monarch. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Matapos ang napakatinding bakbakan sa pagitan ni Brockie at ang pinagsamang lakas ng Fang Descendant at Young Monarch, tuluyang nagwagi ang ating mga bida against Brockie. At the same time, nagawa nilang mapabagsak ang Hyena Guild. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito, makikitang parang malungkot ang Fang Descendant sa nangyari kay Brockie na itinuturing niyang ama mula nung namatay ang Monarch of Fang, Rakan. Sinabi ni Bero na magaling ang ginawa ng Young Monarch, ngunit parang hindi masaya ang ating bida dahil nakita niya sa memories ng Fang Descendant kung ano ang tunay na nangyari, kung bakit nagkaganon si Brockie. Kaya napatanong si Soho kay Bero patungkol sa sinabi nito bago nagsimula ang kanilang bakbakan na naramdaman daw nito ang energy of Etarim galing kay Brockie. Well, may kakayahan daw siyang makita ng saglit ang memories ng Fang Descendant, ngayon lang mismo. At ang hunter na pumasok sa loob ng dungeon na siyang naglagay ng kakaibang bagay sa mata ni Brockie ay posibleng sila ang mga hunter galing sa Etarim. Kaya napatanong ang ating bida kung ano nga ba talaga ang layunin nila kay Brockie, bakit nila ito ginamit. Paliwanag ni Bero, probably hindi yun mga Etarim dahil ang mga outer gods hindi sila gumagalaw na mag-isa. Ginagamit lamang nila mga apostles upang hindi magkaroon ng malaking casualties. However, ang nakita ni Soho na mga hunter ay posibleng related sila sa planong invasion na magaganap sa mundo. Kaya napatugon ang ating bida na isa lang ang ibig sabihin nito. Ang mga apostles ng Etarim ay nandito na ngayon sa Earth, kaya mas mabuting makakuha siya ng maraming information. Napatugon si Bero na mayroon pang isang paraan upang makakuha ng information, bagay na ikinagulat naman ng ating bida, na wikang talaga. Paliwanag ni Bero na si Brockie ay mayroong memories patungkol sa mga Etarim. Kapag lalamunin niya ang bangkay nito, kaya niyang makita ang memories ni Brockie. At the same time, sa pamamagitan nito, mare-recover niya ang kanyang mana, so parang pumatay lang daw siya ng 2 ibon gamit ang iisang bato. Kaya sagot ng ating bida, ang dami mo namang ability. Bumalik ang composure ni Soho at tiningnan niya ang Fang Descendant na malungkot sa pagkamatay ni Brockie. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung gusto bang sumama ng Fang Descendant sa kanila dahil mayroon siyang lugar na gusto niyang i-introduce, kung saan parang naging curious din ang Fang Descendant sa offer ng ating bida. Bagay na ikinasaya naman ni Soho kaya nilapitan siya ng Descendant at dinilaan na parang dito na nabuo ang tunay na bond relation ng Young Monarch at Fang Descendant. Gamit ang dungeon key, binuksan ng ating bida ang gate papuntang Shadow Dungeon at sinabi ni Soho na umaasa siya kay Bero na makakuha ng information patungkol sa mga Etarim sa pamamagitan ng pag-devour sa bangkay ni Brockie. Kaya nahiya tuloy si Bero sa kabaitang ipinadama sa kanya ng Young Monarch. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lods, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Pagkatapos, lumipat ang eksena sa loob ng Shadow Dungeon. Habang naglalakad, napatanong si Bero kung bakit pumunta ng Shadow Dungeon si Soho instead na direktang umuwi sa bahay. Tugon ng ating bida na gusto niyang hanapan ng lugar ang Fang Descendant upang dito na mamuhay. Kaya parang nagulat itong si Bero kung bakit ang napili nitong lugar ay ang Shadow Dungeon. Paliwanag ni Soho na nakipagsundo siya ng alliance kay Rakan's Fang na siyang gustong protektahan ng Fang Descendant. Kaya in behalf of Rakan's Fang, hahanapan niya ito ng safety lugar since wala na itong guardian at kahit sanctuary wala na rin. Kaya sobra itong nakakaawa.
Nagbigay ng alert ang system na gusto ng Fang Descendant na bigyan siya ng pangalan, kaya napatahol lang Descendant kay Soho. Bagay na pinagtataka naman ng ating bida at napawikang gusto mo bigyan kita ng pangalan. Kaya naisip ni Soho na since ang Descendant ay kulay gray, papangalanan niya ito na Gray. Kung saan naalala tuloy ni Bero si Jinwoo na wala ring sense pagdating sa pagbigay ng pangalan. Kaya parang natawa rin ng Descendant sa kung paano siya binigyan ng pangalan ni Soho na parang hindi man lang pinag-iisipan. Sinabi ni Soho kay Gray na i-designate niya ang forest na ito kay Fang Descendant as a territory. Kaya kaagad nagbigay ng alert notification ng system na ang isa sa parte ng Shadow Dungeon ay nakadesignate na sa Fang Descendant Gray as a territory. Napatanong si Soho kay Bero kung ano naman ang kakainin ni Gray sa lugar na ito. Paliwanag ng insekto na since si Gray ay galing sa Fang bloodline, sa tingin niya kumakain ito ng living organism kagaya ng isang monster. Kaya napangiti ang ating bida na wikang that's good habang nakatingin sa malaking puno at sinabi na alam niyang mayroon pang monster na nasa paligid na hindi pa niya napapatay. Kaya uutusan na lamang niya si Gray na linisin ang mga ito at hindi nga talaga nagkamali ang ating bida dahil mayroon na namang goblin scouts na nagmamanman sa kanila. Pagkatapos nagsimula nang naghunt si Gray ng pagkain at kaagad pinugutan ng ulo ang isang goblin. Samantalang nasa itaas lang ng puno si Soho at Bero. Tamang cheer up lang kay Gray na nakipaglaban sa tatlong goblin. At naisip ng ating bida na aayusin muna niya ang mga rewards na nakuha niya. Binuksan ni Soho ang system at nakita niyang nakatanggap siya ng dalawang quest reward. Una, plus 5 stats agility points. At ang pangalawa, binigyan siya ng title na Wolf Slaughter. Dahil dito, binibigyan si Soho ng kakayahan na maging profession sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pag-increase ng stats ng 40% against beast-type monster. Kaya napakamot sa ulo ang ating bida dahil sa title na Wolf Slaughter. At napawikang, bakit wolf? Hyena naman yung napatay niya. Kaya napatugon si Bero na tingnan na lang natin yung walang kwentang detalye yung Monarch. And I guess hindi naman si Broco yung dahilan kung bakit nabigyan siya ng title na Wolf Slaughter. Maybe binigyan siya ng system dahil sa band na namamagitan sa kanila ng Fang Descendant na si Gray. Nakita ni Soho ang kanyang quest, Monarch's Heir o tagapagmana. Sinabi ng system na kailangang hanapin ng ating bida ang mga descendants upang i-recruit at gawing kakampi. At ang current allied na meron si Soho ay isa lamang, which is ang Fang Descendant na si Gray. At mayroon pa siyang 7 descendant na hahanapin in total of 8 descendant, which represent of 8 monarchs. Well, ngayon lang natin nalaman na may mga tagapagmana pala ang 8 monarchs bago ito pinatay ni Jinwoo. Kaya kung mapapasa kamay ni Soho ang kapangyarihan ng 8 monarchs, idagdag mo pa ang kapangyarihan na naka-engrave sa kanya galing sa Shadow Monarchs, will surely magkakaroon talaga ng King of all monarchs. Which makes sense na siguradong malalampasan ni Soho ang kanyang ama na si Song Jinwoo, King of the Death, the Shadow Monarch. Sinabi ni Bero na hindi pa na-encounter ng kanyang king, the Great Song Jinwoo, ang ganitong klaseng system. Narinig daw niya na ang level up system na ginawa para kay Soho ay ni-revise from original system at tinanggal ang mga L extension na nandoon na pwedeng ikasama sa player. Kaya nagtataka ang ating bida kung ano ang L extensions. Paliwanag ni Bero, ang system noon ay may layuning piliting lumakas ang isang tao na nagngangalang Song Jinwoo at ang scheme ng architecture ay gamitin si Jinwoo as a vessel ng Shadow Monarch. The moment na ma-achieve ang objective ng system, ang soul ng ama ni Soho ay dapat ma-destroy. However, nilabanan ni Jinwoo ang goal ng system at ginawa niya mismo ang kanyang sarili na Shadow Monarch. At dahil sa naging pinakamalakas na nilalang ang ama ni Soho, hindi niya na kailangan pang mag-level up. Kaya napakomento ang ating bida kung ang ibig bang sabihin nito, ang goal ngayon ng system para sa kanya ay gawin siyang Shadow Monarch. Nasagot naman ni Bero na hindi yan mangyayari dahil isa lang dapat ang Shadow Monarch sa mundong ito. Naniniwala siya na ang system mismo ay nag-adapt ng direksyon kung saan mas may advantage si Soho at mag-act as a guide. Kaya kung may mga bagong functions na lilitaw, dapat tatapusin ka agad dahil makakatulong ito para kay Soho. Napaisip ang ating bida kung ano kaya ang objective ng system para sa kanya at binuksan niya ang kanyang status window. Nakita niya na nasa level 60 na siya.
at may title na Wolf Slaughter. At sinabi na pagkatapos daw niyang narinig ang sinabi ni Vero, nauunawaan niya kung bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang classification. Nakita din niya na bumulusok ang pagtaas ng kanyang stats dahil sa Mistborn monster na nakaharap niya nung siya ay level 1 pa at mukhang nakakuha na rin siya ng maraming skills. However, sobrang hina pa rin niya. Kahit sa recent incident, kung hindi dahil kay Gray at sa bond skills na lumitaw, well siguradong matatalo siya against Brockie. Kaya kung may mga quest na ibibigay sa kanya ng system na naka-align kung ano ang gugustuhin niyang mangyari, well dapat niyang matapos kaagad ang quest na ito upang makita niya ng muli ang kanyang mga magulang. Bumaba na ang dalawa sa puno at natanong ni Soho kung may nakita ba si Vero na itarim sa memories ni Brockie. Sinabi ng insekto na wala naman siyang nakitang apostles of itarim sa memories ni Brockie. Subalit ang tao na nasa likod ng paglikha ng Hyena Guild para kay Brockie upang manggidnap ng mga tao ay ang guild na Grim Reaper. Bagay na ikinagulat ni Soho dahil mukhang sikat ang guild na ito at isa sa pinakamalaking guild sa buong South Korea. At dagdag pa ni Vero na kung pupukpukin nila ang guild na Grim Reaper, sa tingin niya makakakuha sila ng information patungkol sa mga itarems. Lumipat ang eksena sa building ng Grim Reaper at ipinakita ang isang tao na nakaupo sa malaking office at kinakausap ang tumawag sa kanya na si Lim Taegyo. Sinabi niya na di ba pumunta ka ng Southeast Asia para tulungan ng isang malaking raid. Tugon ni Lim Taegyo na hindi yan mahalaga sa ngayon. Ang importante ay ang article na lumabas na wikang ikaw pala ang tao na nasa likod ng hyena incident, di ba? Tugon niya, anong incident? Makikita lang niya ang hyena kapag pupunta siya ng zoo. Sinabi ni Lim Taegyo na nalaman niya na at hindi na kailangang tumanggi pa. Kumukuha ito ng komisyon galing sa Hyena Guild, kaya siguradong malalaman kaagad ito ng Hunter Association. Tugon niya, ano ngayon? Kung sasabihin niyang wala siyang alam patungkol dito. Kapag papagalawin niya ang kanyang mga lawyers, kahit ang Hunter Association ay wala nang magagawa pa. Kung kaya't sumagot naman dito si Lim Taegyo na wikang kahit na huwag itong maging overconfident, maybe ang batas ay hindi gaanong makapangyarihan subalit ang Hunter Association chairman ay napakahirap kalabanin. At dito ipinakita si Lim Taegyo na handa nang pumasok sa gate, dala-dala ang kanyang bow. At mukhang mataas ngayon ang buhok ni Lim Taegyo mga lods. Hindi na ako magtataka kung sa mga sumusunod na chapter ay ipapakita din ng mga S-rank hunter noon na nakasama ni Jinwoo. Sinabi ni Lim Taegyo na dapat linisin kaagad ang problema bago siya makabalik, saka pinuto lang tawag. Kaya namula ang mata nito sa galit dahil binabaan siya kaagad ng tawag matapos sinabi ang gusto nitong sabihin. Isa lang daw niya itong driver noon at ngayon nagiging arogante dahil naging S-rank hunter. Kung kaya hindi siya nakapagpigil at winasak ang malaking lamesa sa kanyang harapan. Naisip niya ang taong tumalo kay Brockie dahil at the same time winasak nito ang Hyena Guild. Kahit ang information na nakuha niya galing sa mga survivors, ang sinasabi lang nito ay isang binatilyong hunter na nakasuot na itim na maskara. Well, wala siyang oras para sayangin sa taong wala naman siyang gaanong information. Ang importante ngayon ay ang Hunter Awakening Stimulant Stardust. At dito na ipinakilala si Lee Min-song, ang Vice CEO ng Grim Reaper Guild, isang E-rank hunter. At habang tinitingnan ng Stardust, sinabi niya na kapag ang business na ito ay magiging successful, wala nang sinumang gustong mag-look down pa sa kanya. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!